Hi guys, so isasama ko kayo sa aking for today's vlog. So lalabas kami ngayon, mag-ESM kami, ka-excited yung aking baby girl. O Jeba, pasayaw-sayaw pa nga siya dyan nung malaman niyang sa SM ang aming punta mga jay. Tagal na yan siyang nag-aakit, hindi ko lang talaga siya mapagbigyan dahil this past few days ang dami ko talagang mga order, hindi na talaga kaya ng aking power. Dahil ngayon may time na ang person, kaya pagbibigyan ko na talaga siya. Nagkataon nandito din yung aking mother-in-law, kaya ipapasyal ko siya doon sa mall, makapasyal man lamang. Bago siya umuwi ng Cotabato dahil malapit na nga ang kanyang pag-uwi, ayan, ipapasyal ko muna siya sa SM. Pasyal natin para magpalakas pa tayo sa ating mother-in-law mga jay. Charot lang, ganahan. Sip-sip yarn, charot. So madalang lang kasi talaga siya makapasyal dito sa Quezon Province. Siyempre natutuwa talaga ako pag nandito yan siya. Masayang masaya din talaga yung mga anak ko kapag nandito ang lola nila. Kasi minsan lang naman talaga sila nagkikita. Andito na nga kami sa SM, no? So tangtuwa talaga yung aking baby girl. Dahil nga nakaapak na naman siya ng SM. Matutupad na naman talaga yung kanyang mga pangarap sa buhay. Charot. Di pa nga kami naka-lunch dyan, kaya pinag-uusapan namin kung saan ba talaga kami kakain. So gusto ko sana ikain yung aking bianan doon sa maganda bang restaurant. So mga jay, yung anak ko pa rin ang nasunod. Doon talaga sa favorite niyang kainan na ako ay nagsasawa na. Kung hindi mo naman siya pagbigyan, ay magmamao yan dyan sa mall. So di ba mag-trending pa tayo, charot. Kaya ayan, naglalakad na kami papunta sa Jollibee. Wala kaming choice, ganon. Para walay gubot, kaya pagbigyan na lang talaga siya, jay. So isa rin sa reason kung bakit ayaw ko talaga kumain sa Jollibee mga jay. Dahil nagugutom ka, no? Magugutom ka talaga sa mood dahil yung kanilang mga machine-machine, kailangan pa ba dumaan doon? Yung dudot-dotin mo, yung o-orderin mo, diba, char? Madali lang talaga yan sa iba, pero sa tulad kong bugo sa mga ganyan, guys, iwan ko na lang, nai-stress talaga ako mga jay. Noon kasi napakadali ng kanilang pag-order, syempre doon ka sa cashier pupunta. Pero ngayon, kailangan mo pa dumaan doon sa machine na doon ka mag-o-order, ganon. Mabuti na lang talaga, kasama ko yung mother-in-law ko, senior citizen siya, kaya doon kami na pumila sa senior citizen. O, di ba napadali ang buhay namin sa pag-order-order, walang kahirap-hirap. Dahil napabilis ang order namin, ayan, nakaupo na kami dyan, waiting na sa aming order mga jay. O, thank you sa aking mother-in-law, hindi ako na-stress ngayon sa pag-order ng food. Happy yarn. While nag-aantay kami mga jay, syempre hindi mawala yung mga picture-picture o video-video, remembrance ba? Dahil minsan lang talaga to makapasyal dito ang bianan ko. Once a year lang talaga siya pumasal dito sa Quezon. Dahil nga napakalayo nga naman from Cotabato to Quezon Province. So thank you nanay sa time. Kahit saglit lang ang iyong bakasyon dito sa Quezon, so nakasama ka rin namin. So ayan, while waiting, magpagwapa-gwapa tayo dito, pa-cute-cute talaga tayo dito sa camera. Siyempre vlogger tayo, vlogger. Char. Ay naku, nahirapan ako mag voice over dito mga guys. Hindi ko kasama pala yung aking isang anak dahil ayaw nga niya sumama. O diba girls bonding to, yung aking binata ayaw sumama na sa nanay dahil maiinip lang daw talaga siya. Ayan, kasama ko yung aking pamangkin, kasama yan sa pa-cute-cute sa camera. Ayawan ko ba, walang kwenta itong aking vlog na to. Tanggal inip ba habang nag-aantay ng food. So ang tagal din naman talaga bago ma-serve yung pagkain, no? So yung aking anak, sinicheck niya yun kung ano yung in-order ko dyan. Sinicheck niya kung may chicken nuggets ba talaga. Siyempre hindi mawawala yung kayang chicken nuggets. Iwan ko ba to sa batang to, ang hilig-hilig sa chicken nuggets. May chicken na may nuggets pa, ganon. O diba, umidlip na nga yung aking pamangkin sa sobrang tagal ng kanilang pagkain. O Jollibee, baka naman, charot. Hindi ko kasama yung mama ko dyan. Siyempre, bianan ko muna yung ititrade ko. Next time naman sila kapag naka-il-il na ang person. O, Zeba. Lagi ko naman silang na-ititrade kapag nakaluag-luag sa buhay. Charis. Ito si nanay, minsan lang naman talaga magbakasyon dito. Kaya siya muna ang ititrate ko. Ganon yan. Finally, dumating na din yung aming food. Siyempre, happy na yung anak ko dahil dumating na yung pagkain. Dahil gutom na talaga siya. Nang malapit na siya magmangoy jay. So, let's eat everyone. Ito yung aming order. Hindi mawawala ang chicken. Kahit nagsasawa na talaga ako sa chicken nila, wala naman akong choice. Kasi yung mga anak ko talaga ang masusunod. Dahil paborito nga nila tong kainan. Iwan ko ba sa mga batang ito, walang kasawa-sawa. Thank you. Salamat.
Lola. Ayan, Lola. Ayan mo, Lola. Ayaw kalimot sa lip gloss pagkatapos kumain dahil nahagas naman ang atong lipstick, ganon. Ang ligpit na ang person, guys. Ayan. Ligpit na, ano si nanay. Oh, maghugas ka dito ha. Maghugas. Hugasan mo to mga plate dito nila. Okay? Bago ka na umalis, maghugas ka ng plato. Ang hirap yan no. Kita ginaganon ko lang talaga sa natin. Ayan ang banglola guys. Ikaw na banglola. Guys, ayan ang banglola. Nagsimpil ko pala. Babalik na kami. Sabi doon sa palaruan. Ang sweet talaga na maglula na yan. Hindi talaga sila mapaghiwalay. Mula paglabas sa Jollibee, talaga magkahawak kamay na talaga sila. Shout out sa manis ako ang bra. Kaya sige panggawas ba? Ang nakakatuwa lang talaga sa aking mga anak, kahit matagal silang bago nagkita ulit, hindi sila naiilang. Hindi ba katulad sa ibang mga bata dyan na tama lang lalapit ng kaunti sa kanilang lula, hindi na namamansin. Ganon ha, based on my experience, Char. Dahil marami akong nakikitang ganong mga kabataan. Nadidma lang sa kanila ang kanilang lola and lolo. Ganon, may sarili silang mundo. Parang hindi nila kilala. Diba? Kung napapansin nyo sa panahon ngayon. Yung mga anak ko, sinasabihan ko talaga sila na pag nandito ang lola nila, so bigyan nila ng panahon dahil minsan lang yan pumakasyon dito sa Quezon Province. Sulitin ba habang nandito pa ang lola nila, kailan ulit sila magkikita? Matagal pa ulit, ganon, after 1 year, after 2 years, ganon. So ayan, nauna na nga si Akira sa taas, hinihintay na nga niya yung kanyang lola. Kaya nga, dyan sana kami kakain guys, oh. Dyan, oh. Dumaan muna kami sa bathroom dahil maglalaro yung aking anak ng 3 hours. O, diba? Mahihirapan tayo paglabas-pasok, guys. So, ayan, nag-aura-aurahan ng mga person sa loob ng bathroom, mga feeling pretty, charot. So, umakyat kami ulit doon sa 3rd floor. Kasi nandun sa 3rd floor yung kids, so na ako na yung umalalay sa biyanan ko dahil takot nga siya sumakay sa escalator. Sabi niya maghahagdan daw kami, ay sabi ko mas mahihirapan ka doon sa hagdan na sasakit pa yung inyong tuhod, kaya alalayan kita ng mabuti dito sa escalator. Huwag kang matatakot, ako ang bahala sa'yo, Char. Kaya ayun, pumayag siya, hinawakan ko talaga siya ng mabuti at baka kasi maano yung kanyang paaba, hindi na ganoon kalakas yung kanyang mga tuhod. Alam nyo na, sa nagkakaedad na nga naman talaga siya. Ayan, success! O, diba? Nakaabot din kami ng 3rd floor. Napakaswerte mo talaga kapag kasundo mo yung mother-in-law mo. Kaya ang masasabi ko, napakaswerte ko talaga dahil kasundo ko tong mother-in-law ko, guys. Minsan kasi, depende din naman talaga yan sa ugali natin. Siyempre, kung maldita ka din sa iyong mother-in-law, siyempre, magmamaldita din yung mother-in-law mo sa iyo, ganon. Buti na lang talaga mabait ako. Charot! So, thank you, Nay. Dahil sobrang bait mo. I love you so much. Dahil kung mahal mo yung iyong asawa, dapat mahalin mo din yung bianan mo. Ganon lang yun. Huwag yung asawa mo lang ang mahalin mo. Ganon. Galit yarn. So, marami kasi akong nababasa ngayon na kontrabida ang biyanan. So, minsan kasi depende yun sa ugali natin. Iwan ko, bahala kayo. Kanya-kanya naman tayo ng biyanan. Kanya-kanya tayo ng ugali. Ganon. Hindi naman tayo perfect. Minsan kasi may tupak tayo. Minsan naman may tupak sila. So, intindihan lang talaga. Kumbaga, lawakan mo lang talaga yung pang-iintindi mo. Oh my God, nahirapan talaga ako dito mag-voice over, guys. Ang baga, uyun-uyunan mo lang talaga sila. Hindi ka naiimik para walay gubot, ganon. Para hapsay ang kinabuhi, no? Ayan, dumating na tayo sa exciting part. Yung excited talaga yung aking anak na pumunta dito sa SM dahil sa Kids Zone o Kids Zone na baka naman may discount kami dyan, charis. Siyempre, bago ka pumasok dyan, mag-fill up ka muna ng form kung ilang oras yung iyong kukunin. O, 3 hours daw yung kaniyang kukunin, guys. Pantusawa talaga siya sa paglalaro dyan bago ang lola niya ang magbabantay dahil may bibilhin pa ang person, may iaasikasuhin pa, ganon. So, thank you for watching. See you on my next video.